Ayun, so at ngayon nandito na po nakakasama na natin ang ating bigating panauhin ngayong hapon na ito. At I think ang mas maganda, siya na lang ang magpapakilala muna bago naming pag-usapan ang mga talakayan o kaya mga panayam na gusto naming pagkukwentuhan ngayong hapon na ito. So sir, ang linya po ay nasa sa inyo ngayon. Yes, brother, thank you for having me. Maraming salamat po sa inyong pag-imbita. Una-una kay Chief Byfirus Candao at sa inyo po, kasama ng ating mga co-workers, fellow men and women, sa workforce ng BTA Parliament. So, bago ako magpakilala, babati muna ako sa mga office ko. Okay. Kalahati ng watchers nyo ngayon galing sa office namin. Ayun na, Jalila, si Nanihaya. Welcome po sa programang ito. Ako po si Gerardo Concepcion III, alias Dords, ang Committee Secretary ng Committee on Rules ng Bangsamoro Transition Authority Parliament. At nalulugod po ako na makasama kayo sa hapon na ito. Ayun, wow. Okay, so I am blessed din sir na nandito kayo at dahil siyempre habang kayo mag-uusap, habang kayo magsasalita, talagang ako'y na-amaze at paano na kaya kung tayo ay mag-uusap na magkwentuhan na ngayon. Welcome po sir at salamat din muli sa pag-unlak ng aming invitasyon. Meron lang kasi kaming katanungan sir. Kung okay lang sana. Ito ay related pa rin naman sa ating mga pinag-usapan tungkol sa mga calls na meron tayo. Ang una kong katanungan, sir, pwede po ba naming malaman ang background ng proposed resolution number 408 at kung para saan po ito? Sir Dors? Actually, muna akong pasalamat ako ulit sa very generous na pagtanggap. Ang galing mo palang mambuhan. Mabigat na bisita. Nagdadala ng mabigat na problema. Actually, Parliament Resolution number 408, ito, basahin ko yung title niya, medyo mahaba kasi. Please lang, sir. A resolution requesting the government of the day to provide a Filipino translation of the Bangsamoro Autonomy Act number 35, otherwise known as the Bangsamoro Electoral Code. So ito po ay na-file noong September 2023. Ang principal author po natin sa panukalang resolution na ito ay si MP Susana Alayatin. Tapos mga co-authors niya po, sina MP Tawakal Mitimbang, sina MP Basir Uto, at mga dating MP, si MP Ali Babaw, at siyempre ang dati kong boss na si MP Eddie Ali. Sir, magandang hapon po kung kayo po ay nakikinig. So sila po yung authors at co-authors. Ang purpose ng resolution na yun, kung maalala natin, nung ika-8 ng Marso, pinagpraktisan ko yun ika-8 ng Marso 2023, naipasa ng Bangsamoro Parliament yung Bangsamoro Electoral Code. So, yun yung batas na naglalahad ng mga alituntunin patungkol sa parliamentary elections. Kauna-unahang parliamentary election ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. So, it is a landmark legislation, no? Tapos, dahil ito ay bago, nag-introduce siya ng bagong proseso, bagong sistema. So, nararapat lamang na makagawa ng mga education campaign. Yes, para yung ating mga constituents ay maintindihan nila kung anong nakalagay dito. Muntik na ako magtausog.
Okay, magdari-resa. Naubusan ako ng, Okay, sige. ng Tagalog. Hindi, kaya nga, hindi ako nagkakamali sa pagsasabing na-amaze ako ma-amaze ako pag ikaw ang kausap ko, sir, kasi dahil talagang mananadya ka ng mga mundi magtatausog ay hindi naman ka masyadong naririnig magtatausog dito sa ating ano. Ayun, sir, napagtanto ng ating mga buting MPs na kailangan na magkaroon ng Filipino translation ang ating electoral code para maging kumbaga mas accessible sa ating mga constituents, sa ating mga kababayan. Grassroots na ating mga kabangsamuran. Yes, sir. Alright, okay. Yun po yung in a nutshell, yun talaga yung dahilan. Right, wow, okay. So mga kapatid, yun po ang kasagutan ni Sir Lords tungkol dito sa ating unang katanungan. So pangalawa, sir, okay lang, okay pa, sir, okay naman. Okay. Ano pong sa tingin nyo ang magiging magandang epekto dito para sa mga kapatid nating mga bangsamoro? Kung alam naman natin na lahat ng naipapasang batas are written in the English language, no? So hindi naman lahat ay madaling makaintindi ng English. Correct. Kahit tayo nagtatrabaho na tayo sa gobyerno, kailangan pa rin natin mag-aral para maintindihan natin yung language ng batas, no? Tapos yun nga po, para maging mas accessible sa mas nakararami, minabuti ng ating mga members ng parliament, yung mga authors ng ating proposed resolution na manawagan ng government of the day na magkaroon ng English translation, ng Filipino translation, para makatulong sa education campaign. Correct. In fact, kahit nakatranslate na yan sa Filipino language, naiintindihan naman natin na hindi rin agad maintindihan. Exactly. Kailangan pa rin i-simplify. Yes. Kasi very complex, no? Yung kapag hindi tayo learned sa language ng batas, parang although marunong ka mag-English, parang nagiging foreign language siya para sa iyo. So yun, the move is to simplify and to enhance access. Para mas maintindihan ng mas nakararami po. Correct. Well, tama sir. Upcoming ang parliamentary election, di ba? As it stands, October na yung taon. Palapit na. Palapit na, sir. So, dapat puspusan din yung information dissemination campaign. Exactly. Okay. So, ayun. Okay, so maliwanag po. Kasing liwanag ng bituin na nagniningning. Kasing liwanag nitong spotlight. Nakakaputi kasi mo. Ayun, ito, ano na lang, huli at pangat at huling tanong ko na lang, sir. Ano po sa tingin nyo ang mga hakbang na pwedeng tugunan o kaya gawin upang mapalawak ang mga naisabatas na ng parliament? Naisabatas ng parliament. Sa tingin ko, lahat tayo may kanya-kanyang role, no? Kapag may mga batas na naipapasa ang parliament, may mga, for example, may mga government agencies or may mga sector na usually primarily affected. Or if not sila yung naatasan na implement yung batas na yun. Sa usaping ito, let's say, electoral code, lahat tayo may role. Aside doon sa mga government agencies, aside sa ating mga leaders na may kanya-kanyang mga role, na as defined sa kanilang kanya-kanyang mga trabaho, as individuals, karapatan natin na we have the right to know. Karapatan natin, hindi lang actually karapatan, obligasyon natin na intindihin yung mga bagay na nakaka-apekto sa ating ang araw-araw, especially sa ating future. No? Kasi it pertains to choosing our representatives, no? Choosing our leaders that would articulate our concerns sa ating kanya-kanyang mga lugar at dadalhin nila sa parliament. Siguro, I'll take this opportunity rin, no, na to talk a little about the electoral code. Sige, sir. Basically, ang electoral code, basically, it tells us paano maging MP.
Paano ba maging MP? Mhm. Oh. Okay. Maganda. Sino-sino ang pwedeng maging MP? So may tatlong klase ng MP Mhm. na magiging part ng Bangsamoro Parliament. Una, mga party representatives. Party Representatives Mhm. ng regional parliamentary political parties. Ayun. Yung mga registered at accredited ng Yan ang COMELEC, RPP. RPPP. Yun. Correct. So, Okay. bawat mga RPPP may ano ba yung kapatan ini? 40. Ha? Okay, 40. Ay, 40. hindi pala Pilipino. Tama. Apat 40. na po. Apat na po. Ay may apat na pong nominees Okay. na sinasubmit. Mm. Pangalawa, meron namang tinatawag na sectoral representatives. May reserved seats for sectoral representatives. Katulad ng dalawang reserved seat for indigenous peoples, dalawang reserved seats for settler communities, may reserved seat for the youth, women at anong last? Ang ulama? Ulama, meron pa rin siya? Ano siya? Traditional leader. Sorry, thank you. Correct. Okay. So Rafi for supplying the answer. Oh, yes, okay. Yun, yung mga sectoral representatives. And Galing na. finally, meron pang natitirang another 32 seats comprised of representatives from single-member parliamentary districts. So in line with that po, isa sa mga priorities ngayon ng Bangsamoro Parliament, heads up lang, ay ang pagre-redistrict. Kung maalala natin, last year nagkaroon na ng districting act. Correct. Pero dahil sa developments, no, na nangyari sa ating rehiyon, nangangailangang muling ipamahagi yung 32 single parliamentary districts sa mga probinsya, mga lalawigan, mga munisipyo, at syudad, at special geographic area na nasa BARM. Of course, minus Sulu. Yun po. So, in the near future, we will be conducting the Committee on Rules, no? Headed by its chair, MP Attorney Shailaya Dumama Alba, ang chairperson ng Committee on Rules. Good afternoon, ma'am. Yan, si Madam. Magagawa tayo ng mga public consultations. Hihingin natin soon yung views ng ating mga kapatid from all over the BARM, no? Para mapag-usapan, makuha natin yung kanilang mga insights, comments, recommendations on the redistricting bill. So, yun lang po, napasobrata ko. Maraming salamat. Okay lang yun, sir. At dahil kahit ako ay ang totoo, napakaganda. Ang iniisip ko ngayon, sana papayag po kayo maging guest namin sa susunod na mga episode na kung kailan tayo may free time para sa ganon, mas lalong maintindihan ng ating mga taga-panood, ng ating mga kabangsamoro na sa iba't ibang area. Walang problema, sir. Basta hanapan natin ng panahon. Priority po na ma-convey, no? Sa ating mga kasama sa Bangsamoro, kung ano man yung nangyayari within the parliament, they have the right to know, no? Because ang ating mga leaders ay representatives ng ating taong bayan. Yes, sir. Thank you so much. I think ang libo-libong palakpak ang meron dyan sa ating comment link, comment section. Ilang natin marinig dahil hindi tayo nakalagos. Sir, wala. Mga kasama ko nagtatanong kung meron pa po ba daw na next word of the day? Ayun, oo, sure po. Tingnan word of the day, isa lang eh. One word day lang. Bale, ito pong programa natin ay every Friday na meron tayong word of the day. So, weekly itong programa natin at tuloy-tuloy tayo inshallah. At yun po, si Sir Gerardo Concepcion, the third. Okay?
muli, salamat po sa inyong pag-unlak ng aming imbitasyon, sir. Maraming salamat Okay, po. thank you so much. Thank you so much. po At, sa lahat ng tagapakinig. Thank you, sir. salamat Thank you, din. Salamat. kay Chief, Salamat. Chief, Chief, by Virus. Chief, maraming salamat. Yes. Okay. Thank you, sir. Ayun po mga kapatid, tayo ay tapos natin ang usapan muna para sa ngayon ng tungkol doon sa resolution na nabanggit natin.